January 23, 2033. And I am 27 years old right now, a certified lawyer, and was hired by Mayor Jim Briscia to save him from his cases of graft and corruption. January 23, 2033. Nakatanggap ako ng isang text sa isang unknown number, saying he needs my help. I asked who it was, and nagpakilala ito bilang Mayor Jim Briscia, ang kasalukuyang mayor ng Bacau, and he was my classmate way back year 2021 to 2023. Nakasuhan daw siya ng graft and corruption. At kailangan ng isang lawyer para maligtas ang kanyang sarili sa problemang siya rin naman ang may gawa. Without any hesitation, I accepted his offer. The same day, after receiving his message, I booked a flight bound to Bicol. Sa eroplanong sinasakyan ko, napag-alaman kong ang piloto ay sina Kay De Vera and Micaela May Matalot. While comfortably sitting on my seat, I saw the flight attendants, and the two of them are also my batchmates. Our class mayor back then, Kathleen Denise Badjola, and the dance floor killer, Rose Ann Solis. Pagdating sa Bicol International Airport, I decided to eat first sa my Bigs. I saw Sandara Bulalakaw there, looking busy and doing rounds and inspections sa loob nito. Napag-alaman kong siya na pala ang may-ari nito. Habang naghihintay sa pag-serve ng pagkain, lumabas muna ako to look for the surroundings, since medyo matagal na rin akong hindi nakakauwi rito. Kung hindi pa dahil sa kasong kinakaharap ni Jim, ay siguradong hindi pa ako makakauwi rito. Thanks sa pagkurap, ante. Sinamahan ako maglibot-libot sa labas si Sandara, and habang naglalakad-lakad, nakakita ako ng stall ng banana chips. With the excitement in me, I bought some para naman may pangsuol ko sa susundo sa akin. Nakakaya naman kay Attorney Roque and Attorney Paul. Ngani, napansin ko na may nakalagay na papel sa may packaging. And ang owner pala nito ay ang campus heartthrob na si David Jus Hilosin. With this kasosyo, Cassandra Valerie Baracena. Saktong lumabas ang dalawa sa may stall at nakausap kami about some stuffs. After chit-chatting, bumalik na ulit ako sa Bigs para kumain. After finishing my food, saktong dumating ang aking sundo, the Spice Girls, Attorney Roque Bisenyo and Attorney Paul. Habang nagbebiyahe, nakapagkwentuhan kami about sa mga cases na nahandalan namin. Rocky told us about his experience about sa nahawakan niyang murder case, na siya rin naman ang mukhang suspect. Ang prosecutor daw ay si Attorney Gwen Verdiflor. Ang forensic examiner ay si Rogel Cabañas, at ang mga unang responding police ay sina PO1 Christopher Esperida and PO1 Rolando Ramboyo. Nabanggit ko kay Attorney Paul ang tungkol sa pinapagawa niyang bahay with this jowa na mahaba ang buhok. And guess what? Imbes na sa ulo ang mahabang buhok ay sa ilong. Then he said, ang nakuha niya raw na engineer ay si Engineer Eutychio Paz. And ang architect naman ay si Architect Roy Breboneria, na asawa na ni Minnie Francia na isang nurse at may anak na quadruplets. Nabanggit naman ni Attorney Paul ang nahawakan niyang annulment case nila Dr. Bea Chantal Fruel and the macho dancer, Christian Bangkaso. Kaya raw nag-file ng annulment si Dr. Bea ay dahil sa pambubugbog umano nito ni macho dancer Bangkaso. Nag-undergo raw ng counseling ang dalawa sa mismong hospital din na pagmamay-ari ni Dr. Bea, at ang counselor ay si Dr. Bea Bazar. Naikwento raw ni Dr. Bea kay Paul na si Heli Masi ay
ay nanganak sa ospital nito accompanied with her husband na si Luis Christian Bonilla. Raven Clemeno, Yasmin Esplana, and Crisara Marce Brescia are the assigned nurses na bumantay kay Hali. Pang-apat na raw na anak ito ng dalawa. Nagpaplano raw kasing bumuo ng basketball team kaya gano'n. Nabanggit rin ni Dr. Bea na sa hospital niya rin nagtatrabaho ang pharmacist na sina Aliana Lanuzo and Mika Kayla Dilaga. Nagkamali pa nga raw si Mika ng ibinigay na gamot kay Heli dahil kakagaling pa lang sa breakup at masyado pang lutang para magawa ang trabaho nila. Habang nagpapalaban sa chismisan ang mga lolo nyo, biglang nasiraan ang sasakyang Mercedes-Benz na imitation ni Attorney Paul. Buti na lang ay may malapit na talyer. Doon namin pinaayos ang sasakyan. Ang owner ng talyer ay si Jericho Ibarrientos, na siya rin mismo ang nag-ayos ng sasakyan at binigyan pa nga kami ng discount thanks sa pang-blackmail Roque. After ng ilang oras sa pag-aayos sa sasakyan, ay nagpatuloy ulit ang biyahe. Habang nagbabiyahe, ay may nadaanan kaming mall and naikwento ni Attorney Paul na ito raw ay yung tinanggihang mall project ni Engineer Eutequio and Architect Roy para lang sa bahay niya. Mall daw ito ni Alea Gembayrante and Coris Bonita. Nagsuggest na lang daw ang dalawa ng ibang engineer at architect. They suggested civil engineers Raymart Preboniria, Maria Trixie Mayores, Mark Francis Bajola, Charlene Isabel Gaite, Mariel Katrina Terao, and ang mag-asawang si Rayan Beldad and Rosabel Tanya Moore. Sinuggest din nila ang mechanical engineer na si Joven Thomas Panga, electric engineer Andrea Di Nicole Dangkalan, and architect Christian Batan. Sa mall na rin ngayon ay nakita ko ang isang napakalaking billboard ni Drake Astrid Bonita and Janelle Angel Pabunan na mga brand endorsers model na ngayon. Sa baba ng billboard ay naka-indicate ang designer ng damit na suot ng dalawa. And guess what? It's Christian Bayos, a well-known fashion designer and artist right now. Nakarating na kami sa Baaw, and to dismayo, it was having a heavy traffic dahil sa mga nagproprotesta. It was Karim Piñol, the leader of the rally, with his comrades Carl Gumabaw, Eugene Malapo, Francis David Hernandez, and Efrain John Bantillo. Then ang mga pumipigil sa mga ito ay ang mga pulis na sina PO2 Kedwin Baal, PO1 Gia Savannah Gobaton, and PO2 Asinet Agnas. At nang makapasok na nga si Kevin sa office ng ating mayor na si Jim, makikita niya yung mga achievements ni Jim kung saan nag-donate siya sa iba't ibang school na kung saan isa ng guro si Rowena Lynn at John Ken at Leia Lynn and Erica. Nang magkita na nga sila Jim at Kevin, mapagkwekwentuhan nila na yung mga dating kaklase ni Kevin at ni Jim sa senior high school ay under na niya. Katulad na lamang ni Jana na kanyang sekretary at mga nagtatrabaho sa kantin ng munisipyo ng Baaw, sila Angelo, Carla, and Ashley Bravo. At sa kanyang office naman, sina Tristan and Agassi bilang kanyang mga IT. At sa healthcare naman, na sila Rizalyn, Irish, Lynn Rose, Bianca, and Jomar. At mga accountant na rin niya na sina Hart, Lee, and Leia na asawa na si Bien. At nang matapos nga nilang mapag-usapan, unti-unti nang na-dissolve yung case ni Jim. Napawalang sala siya sa graft and corruption. Magaling kasi nga na attorney si Kevin. So, pagkatapos nga nilang mag-usap, naisipan ni Kevin na bumalik na muli sa Manila. At habang nagbabiyahe
nga siya pabalik sa Bicol International Airport, ay hindi inaasahang nakasagasa sila ng aso. At saktong nakakita sila ng isang klinik kung saan si Payos ang doktor. At pagkatapos nga nilang mapagamot ang aso, nakapunta na si Kevin sa airport, kung saan naman ang kanyang piloto ay sina Noel at Eliza. At Leonard. Ang kanyang mga flight attendant na sila Noel, Eliza, and Katrina de la Nama. At kanyang mga piloto naman na sina Owen at Leonard. At habang nandito nga siya, at habang nasa dito sa kanyang flight, nakasabay din niya si Desiree na isa na ring business owner. At matapos makababa sa Manila, siya ay mag-check-in sa Resorts World Manila, kung saan nagtatrabaho sina Baulang, Mig, at Ashley, kung saan si Baulang ay isa ng hotel manager. Nakasabay ko sa Resorts World Manila si Valerie Angel Hermoso. Napag-usapan namin ang about sa mga nangyari nung mga sa trip ko sa pag-solve ng kaso ni Mayor Jim Brescia. Napag-usapan din namin yung mga about sa mga good old days, and it feels really euphoric and nostalgic. Mapapasabi ka na lang ng memories will never be forgotten. And doon nagtatapos ang class prophecy.